Yeah, mga ka-discovery, pagbibigay lang ako ng komentary sa nangyayari ngayon sa ating bansa dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa sa ikinaso sa kanya sa International Criminal Court. Bali ngayon na magulo ang bansa natin ngayon kasi ang isa sa sa pinakamamahal ng mga Pilipino ay sila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami nagmamahal sa kanya. Mararamdaman mo talaga yung simpatya ng mga tao. Makikita mo sa wall sa Facebook. Nakakatakot lang kasi na bumalik na naman yung mga kaguluhan nung kagaya nung mga nakaraan. Sana hindi na lang ginawa yung ganon na ibinigay siya sa sa ICC. Dapat di binigyan ng gobyerno natin ng jurisdiction yung ICC na mangialam sa justice system natin dito sa Pilipinas. Kasi pag ibinibigay mo yung justice system natin sa ibang bansa, ibig sabihin nun parang binibigyan mo sila ng pamahalaan mo sila. 'Di ba, galing na nga tayo sa sa nakaraan na mga pananakop ng mga iba't ibang mga bansa. Bali yun ang iniiwasan natin na magano na naman ang mga tao magimagsik dahil dun sa pangingialam ng ibang bansa. Kasi pag nangialam ang ibang bansa, may possibility na maabuso tayo. Kasi ang bawat bansa, halimbawa tayo Pilipino, dapat meron tayong sariling desisyon, meron tayong sariling justice. Kasi sarili natin to, Pilipino tayo. Ang magdidesisyon sa atin ay tayong mga Pilipino rin. Hindi tayo magpapadikta sa ibang lahi or dahil tayo ang sa bayan natin, nagluluklok sa gobyerno. Mga Pilipino rin yung mga justice natin dito. Dapat ibigay na lang dito sa Pilipinas kung meron man nalabag sa batas ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kagaya ngayon na sana wag naman mangyari na tuluyang magkagulo yung bansa natin kasi maapektuhan yung ekonomiya natin. Dapat sinaalang-alang ng gobyerno yung ganto na galing na nga tayo sa mga nakaraan na kaguluhan, mga nakaraang panahon. Galing na tayo sa mga gantong nangyari. Sana natuto na kaso di natin alam bakit parang hinahanap-hanap yata nila yung gulo. Di natin alam kung yun ang nagpapasaya sa kanila. Yan, ito gusto ko lang basahin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayan, nagbahayag siya ngayon. Kung Pilipino ka, hindi kailangan sumunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipino for nothing. Yan, tama nga naman yung pahayag niya na to kasi kung Pilipino ka, bakit tayo magpapasakop sa dayuhan? 'Di ba pag nandito ka sa teritoryo mo, may dayuhan na nakikipag-away sa'yo, papayag ka ba ng dayuhan apihin ka sa sarili mong bayan? Malaking gulo tong nangyari na to. Sana inisip ng gobyerno bago yung ganito. Hindi ko alam kung hinahanap-hanap ba nila yung ganito na gulo. Imbis na ang bansa natin paunlarin at payapa ang nangyari, politika. Ayun ang nangyari ngayon. Ano mangyayari? Lalabas ang mga tao.
pagkakaroon ng ng rally-rally, yung mga pulis, mga military nandiyan sa labas. Babagsak ang ekonomiya natin pagka ganitong nangyayari sa bansa. Kaya yung politika talaga, ayan, nagkakaroon ng ng kaguluhan. Ang kapangyarihan naman ng natin dito sa bansa, sa mundo, temporary lang yan. Pagka namatay tayo, maiiwan mo na lahat yung mga kapangyarihan na yan. Ang mahalaga yung maiwanan mo na legacy o kabutihan dito sa mundo. Yung iba kasi maka lang ng kapangyarihan, akala mo nasa langit na. Hindi niya alam pag namatay siya, walang alaalang matitira sa'yo, kundi hindi magandang bagay. Kaya yung nangyayari ngayon na kaguluhan sa bansa ay isang desisyong mali, na imbis na matiwasay na pag-handle sa mga ganitong bagay, nagkaroon ng kaguluhan. Dapat isinalaalang-alang niya yung bayan, mga mamamayan, na huwag kumantong sa ganito, sa ganyan. Di na nadala sa mga nakaraang mga nangyari. Nagkaroon ng people power 1, people power 2. Ngayon ito, ang mga tao naghihimagsik. Alam naman natin ang mga Duterte ay mahal na mahal ng tao. Wala pa man nung eleksyon, inupo yan ng mga tao. Walang pera yan nung nangampanya si Pangulong Rodrigo Duterte. Si Sara Duterte, napakataas ng boto. Hindi natin na ang mga Duterte ay talagang talaga mahal ng tao. Hindi maitatanggi yan. Kaya hindi natin maalis na ang pagmamahal ng tao nasa mga Duterte. Kaya sana wag naman magkagulo na ganito sa ating bansa. Kaya mga ka-discovery, pag-pray nyo lang na ang bansa natin ay huwag humantong sa kaguluhan. Ang gobyerno natin sana mag-isip kung paano ang tamang kasi ang kapangyarihan temporary lang yan. Pag namatay tayo lahat, yung maiiwan mo, kabutihan. Walang alaalang maiiwan sa'yo, kundi hindi magandang bagay. Dapat natuto na sa mga nakarang mga pangyayari. Yan, pag-pray lang natin. At alam ko naman na ang Diyos ay hindi natutulog. Alam niya na may mga bagay man na nangyari na mga hindi maganda, maaaring pinahintulot na ng Diyos yan. Pero ang mga pangyayari na alam ng Diyos na kung ano yung tama, at alam ng Diyos yung mga hindi pa nangyayari. Kaya mga ka-discovery, mag-pray lang tayo at ipanalangin natin ang ating bayan na bumalik sa kapayapaan at magkaroon ng pagkakaisa, at huwag isipin ang kapangyarihan na temporary lang dito sa mundo. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Thank you for watching.